Kabanata 2001. Pinili ni Yandel na tanggapin ang pagkatalo at nanalangin na sana ay iligtas ni James ang kanyang buhay. Si James naman ay panay ang tingin sa kanya. Sa malalim na pagmumuni-muni. Inisip niya kung hindi ba niya dapat gamitin ang pagkakataong ito para itama ang takot sa puso ng overworld outsider sa pamamagitan ng paglipol kay Yandel. Gayunpaman, nag-aalala rin siya na magkakaroon ito ng kabaligtaran na epekto at sa halip ay magdulot ng galit ng overworld. Sa ganitong senaryo, ang mga taga-lupa ang kanilang magiging target ng paghihiganti. Bagaman hindi siya natatakot sa overworld, hindi rin ito masasabi tungkol sa mga taga-lupa. Bukod dito, pagkatapos ng matinding labanan, mas naunawaan niya ang kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay napuno ng malakas na demonic energy. Ngunit ang kanyang enerhiya ay mauubos sa tuwing siya ay makakaranas ng pinsala. Sa ngayon, wala na siyang masyadong demonic energy sa loob ng kanyang katawan. Sa katunayan, naramdaman niya ang unti-unting paghina ng kanyang bilis ng paggaling. Napagtanto nitong si James na hindi siya invincible. May limitasyon ang kanyang paggaling. Sa sandaling maubos ang kanyang demonic energy, ang kanyang katawan ay titigil sa pagpapabata ng mag-isa. Tumigil ka nga dyan, James. Naglakad si Leandro papunta kay James at tumingin sa kanya, na nagsasabing, tapusin mo na ang laban at sabihin sa amin ang higit patungkol sa iyong mga kondisyon. Hanggat nasa loob ng aming kapangyarihan, tatanggapin namin ang aming mga kahilingan. Humakbang si Leandro at nag-anunsyo ng tigil-tigilan. Habang ang iba ay tahimik lang. Si James ay nagpakita ng hindi kapani-paniwalang lakas. Dahil kinilala siya ng overworld outsiders, may karapatan na siyang maging pantay sa kanila. Huminga ng malalim si James para piliting sugpuin ang kanyang balak na patayin. Bumaba ang kanyang aura, at kumalat ang demonic energy. Nang makita ito, nakahinga ng maluwag si Yandel. Ilang sandali lang ang nakalipas. Kitang-kita niya ang kanyang buhay na nakabitin sa isang sinulid. Mamatay sana siya kung pipiliin ni James. Kung tutuusin, walang makakapigil sa kanya. Pinandilatan ni James si Leandro at ang iba pa at malamig na nagtanong. Kaya may karapatan ba akong makipag-ayos sa inyo? Natawa si Leandro at sinabing, mula noong unang panahon, ginagawa ng mga malalakas ang kanilang makakaya at ang mahihina ay nagdurusa sa dapat nilang gawin. Upang makakuha ng karapatang makipag-ayos sa amin, kailangan mong magpakita ng sapat na lakas. Kaibigan ko, tiyak na pantay ka sa amin. Lumapit si Zane at nakangiting sinabi, iyon ay isang magandang sparring match. Medyo nadismaya siya dahil nabigo silang patayin si James. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi isantabi ang mga planong iyon sa ngayon. Tsaka patay na si James sa kanya. Kapag naalis na ang selyo, si James ay mamamatay kasama ng mga taga-lupa. Nakangiting sabi ni Leandro, sa ibang lugar tayo mag-usap. Pagkatapos, tumalikod siya para umalis, habang ang iba ay sumunod din. Sumunod naman si James sa likod. Nakahinga ng maluwag si Yandel. Pagkatapos lamang ng tunay na pagtatapos ng labanan ay bumagsak siya sa lupa. Hindi nagtagal, may ilang mga magsasaka na dumagsa. Bilisan mo, pagalingin mo ang mga sugat ko. Inalaya ng maraming alagad. Nagmamadaling umalis si Yandel. Marami ang nagtipon sa labas ng pangunahing bulwagan ng sacerdotal sect sa Mount Bane. Ang malakas na lakas ni James ang nagbigay sa kanya ng karapatang pumasok sa negosasyon sa kanyang mga kalaban. Tumingin si Leandro kay James at nagtanong, you may list your terms anytime. Tatanggapin namin ang iyong mga hanggat hindi ito makatwiran. Habang nakatingin siya kay James na wala namang sugat, ngumiti ito ng mahina sa kanya. Gayunpaman, madilim ang kanyang ekspresyon. Tumayo si James at pinagmasdan ang mga tao. At sinabing, mula ngayon,
Lahat ng nabubuhay na nilalang mula sa overworld ay ipinagbabawal na gawing mahirap ang buhay ng mga taga-lupa. Ang mga labag sa tuntunin ay lilipulin ng walang awa. Kabanata 2002. Nakangiting sabi ni Leandro, "No problem at all. Pumunta kami dito sa paghahanap ng mga pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, ipinapangako ko sa iyo na hindi guguluhin ng overworld ang sinumang taga-lupa. Simula ngayon hanggang sa mailabas ang selyo." Ang iba ay tumango bilang pagsang-ayon. Hudyat ng kanilang pagpayag na mamuhay ng naaayon sa mga taga-lupa. Nagpatuloy si James. Bilang lokasyon ng selyo, ang Mount Bane ang pinakamisteryosong lugar sa Earth. Kaya, maraming mahiwagang bagay ang lilito dito. Mula ngayon, ang mga taga-lupa ay papayagang makapasok sa bundok Bane ayon sa gusto nila. Ipinagbabawal kang higpitan ang pag-access sa kanila. Napatingin naman ang iba kay Leandro. Ang anak ng langit ang pinakadakila sa mga nagmula sa overworld. Samantala, bilang mayordomo ng anak ng langit, ang mga salita ni Leandro ay maaaring ipakahulugan bilang mga kagustuhan ng anak ng langit. Saglit na nag-isip si Leandro habang sinasabing, "I have no qualms about that." Gayunpaman, ang mga taga-lupa ay ipinagbabawal na pumasok sa lugar sa paligid ng mga sekta na aming itinatag. Kung lalabag sila sa tuntunin, sila ay lilipulin ng walang awa. Tinanggap ni James ang mga tuntunin. Last but not least, finders keepers para sa mga nakakahanap ng mahiwagang bagay. Inilista ni James ang kanyang 3 pahina. Naghahanda siya para sa mga mahiwagang bagay na lalabas sa Mount Bane sa lalong madaling panahon. Ngayong alam na niya na malapit nang lumitaw ang mga mahiwagang bagay sa Mount Bane. Maaari niyang itago ang ilan para sa kanyang sarili sa pamamagitan ng patuloy na pagsubaybay sa lugar. Pipigilan nito ang isang matinding labanan na sumiklab. Bukod pa rito, ang mga taga-lupa ay walang kapangyarihan na makipaglaban para sa mga mahiwagang bagay. Ang mga tuntuning ito ay magiging kapaki-pakinabang sa kanila. "Fine. I agree with your demands," sabi ni Leandro. Ang iba ay walang nangyayari. Naging maayos ang negosasyon at tinanggap ng overworld outsiders ang lahat ng hinihingi ni James. Nakahinga ng maluwag si James. Bagamat mapanganib ang laban, gayon pa ay nagtagumpay siya sa paghahanap ng mga pagkakataon para sa mga taga-lupa. Mula ngayon, hindi na nila kailangang ipasailalim ang kanilang sarili sa barbarity ng overworld. Column. Kung gayon, nang matapos ang negosasyon, hindi nagtagal si James at agad na tumalikod para lisanin ang sacerdotal sect. Pagkaalis niya, nagdilim ang ekspresyon ng lahat. Tanong ni Smart, "Leandro, bakit mo tinanggap lahat ng hinihingi niya? Ito ba ang mga kagustuhan ng anak ng langit?" Wearing a grim expression, Leandro said, "Si James ay hindi ordinaryong tao. Gaano man siya kalubhan na nasugatan. Maaari lang siyang bumangon sa loob ng maikling panahon. Dahil hindi natin kayang lipulin sa kasalukuyan, maaari lamang tayong magkompromiso. Ang anak ng langit ay nasa closed-door meditation pa rin. Kaya abala siya sa ngayon. Kailangan nating hintayin na umalis siya sa kanyang pagmumuni-muni. Pansamantala, dapat tayong maging mahinahon at itigil ang panggigipit sa mga taga-lupa." Pagkatapos, tumayo si Leandro at umalis. Samantala, pagkatapos umalis sa sacerdotal sect, tumungo si James sa paanan ng Mount Bane. Natagpuan niya ang isa, liblib na lugar at tinawagan si Xandriel na nasa malayong lugar sa Lothian. Sa isang, "Paano nangyari, James? Nakarating ka na ba sa Mount Bane?" Boses ni Xandriel ang nanggaling sa phone. Ngumiti si James at sinabing, "Oo, meron. Sa katunayan, pinatay ko si Matthias Judah ng sacerdotal sect at nakipaglaban ako kay Zane Judah. Sa huli, nakipaglaban pa ako sa isang grupo ng mga cultivator sa supernatural consummation rank hanggang sa tumigil.
na nakakuha ng karapatang makipag-ayos sa overworld. Ikinwento ni James ang mga nangyari. Napatulala si Xandra. Ano? Nakipag-away ka sa dalawang cultivator sa supernatural consummation rank at halos lipulin si Yandel Harlow. Gulat na sabi ni Xandra. Nagsasabi ka ba ng totoo? Siyempre, ngayong nalutas na ang paggamit. Pinapayagan na tayong pumasok sa Mount Bane. Hindi na tayo guguluhin ng overworld. Inay, mula ngayon, ang mga mahiwagang bagay na makikita sa Mount Bane ay pag-aari ng sinumang unang makakita sa kanila. Halika kaagad sa Mount Bane. May premonition ako na may lalabas na mahiwagang bagay. Sa pagkakataong ito, magiging akin ang bagay. Kabanata 2003. Hindi makapaniwala si Xandra sa narinig. Alam niya kung gaano kalakas ang overworld at ang mga figure na nagbabantay sa Mount Bane. Kaya naman, hindi niya inasahan na makakalaban sila ni James ng tigil. Hindi ako sigurado kung maaari kong maramdaman ang tiyak na lokasyon ng mahiwagang bagay. Pero dahil ligtas na ang Mount Bane ngayon, pupunta agad ako doon. Hintayin mo ako, James. Pupunta ako doon sa loob ng isang araw. Sige. Kung ganoon, binaba ni James ang telepono. Pagkatapos, umupo siya sa isang lotus na posisyon sa lupa at hinigop ang Empyrean spiritual energy upang mapunan muli ang demonic energy sa loob ng kanyang katawan. Ang kanyang demonic energy ay naubos pagkatapos ng labanan. Hindi ang true lunar and terra energy ang kanyang nilinang. Hindi rin ang kanyang pisikal na lakas. Sa pagpasok ng Empyrean spiritual energy sa kanyang katawan, ang demonic energy na unti-unting nauubos. Nilagyan muli, pagkaraan ng ilang oras, habang ang kanyang demonic energy ay naibalik. Si James ay naging masigla. Hindi siya umalis bagkus ay matiyagang naghintay. Bago magbukang liwayway, dumating si Xandra Lafleur. Nakasuot siya ng maong sneakers, kulay cream na short sleeves, at isang pare ng salaming pang-araw. Hindi lang iyon, may dala rin siyang malaking bag. Nang makita niya si James sa paanan ng Mount Bane, tumawag siya, James. Agad namang lumingon si James at nakita si Xandra. Nang mapansin ang kababata nitong hitsura, ngumiti siya. Hindi siya makapaniwala na isa itong babaeng nabuhay ng 1,000 taon. Tumayo siya at binati siya. Inay, tinanggal ni Xandra ang kanyang sunglasses at ipinakita ang kanyang magagandang katangian. Ang kanyang balat ay maputi at maeslan. At siya ay napaka-drop-dead na napakarilag. Maganda ang ginawa mo, anak. Papuri sa kanya ni Xandra. Walang magawa at walang kapangyarihan. Ang mga taga-lupa ay nasa kawalan ng pag-asa na nakaharap sa overworld. Ang iyong mga pagsisikap ay nagdulot sa amin ng sandali ng pahinga. Napakagaling. Napangiti ng mapait si James at sinabing, pansamantala lang ito. Sa ngayon, ang overworld ang lahat ng kailangan nating harapin. Kapag naalis na ang selyo, magkakaroon ng hindi mabilang pang mga mundo tulad ng overworld. Kapag dumating ang araw na iyon, ito na ang katapusan natin. Tapos, huminga siya ng malalim. Alam ni James kung ano sila haharapin kapag naalis ang selyong pagkalipas ng 6 na taon. Binabalikat niya ang isang malaking responsibilidad. Pag-alo sa kanya ni Xandra. Isa-isang hakbang. Anak, may ilang taon pa tayo. Kung tutuusin, wala nang dapat ipag-alala. Nang marinig ito ni James ay natahimik. Iniba niya ang usapan at nagtanong, Nay, nararamdaman mo ba ang tinatayang lokasyon ng anumang mahiwagang bagay? Umiling si Xandra. Ang alam ko lalabas lang sila sa Mount Bane. Tulad ng para sa kanilang mga partikular na lokasyon. Hindi ako sigurado doon sa ngayon. Marahil ay mararamdaman ko lang ang presensya nila kapag nagpakita sila. Huwag nating madaliin ang mga bagay-bagay. Maghihintay tayo at tingnan ng ilang araw. Ma'am, kaya naman, matiyagang naghintay si James sa tabi ni Xandra.
Sa isang bundok malapit sa Mount Bain. Ang bundok ay ilang kilometro ang taas at nagmula sa ibang mundo. May ilang mga gusali ang makikita sa ibabaw nito. Kasabay nito, ang ilang mga kahoy sa bahay ay itinayo sa likod ng bundok. At ang mga mahiwagang puno ay nakatanim sa paligid. May mga mahiwagang berry din sa mga puno na kumikinang sa mahinang liwanag at naglalabas ng nakakaakit na halimuyak. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nakatayo sa harap ng kahoy na bahay. Siya si Leandro Zamir, ang lingkod ng anak ni Langit. Nakatingin lang siya sa kahoy na bahay sa harapan niya at matiyagang naghintay. Kriek! Bumukas ang pinto at lumabas ang isang binata na nakasuot ng puting damit. Ang kanyang mga tampok ay maseselan. At ang kanyang titig ay matindi. Guro! Kabanata 2004. Bahagyang yumuko si Leandro para ipakita ang kanyang paggalang sa kanyang amo. Ang lalaking nauna sa kanya ay ang anak ng langit. Ang pinakakilalang disipulo ng pinakadakilang figure ng overworld. Kahit bata pa siya, taglay niya ang matinding lakas. Ma'am! Bahagyang tumango ang lalaki at naglakad papunta sa isang kahoy na upuan sa labas ng kahoy na bahay. At umupo, guro, isang makalupang lumitaw sa bundok Bain noong isang araw. Isinalaysay ni Leandro ang mga pangyayaring naganap sa kanya. Oh, natigilan. Ang anak ng langit ay tumingin kay Leandro at nagtanong. Isang lalaking nagpapalabas ng nakakatakot na demonyo. Enerhiya, totoo bang nag-exist ang ganyang tao sa Earth? Oo, hindi siya mamamatay. Gaano man kalubha ang kanyang mga sugat. Nagawa niyang pasiglahin ang mga ito sa loob ng maikling panahon. Kahit kaming 5 sa supernatural consummation rank ay hindi siya kayang lipulin. Tsaka muntik na niyang mapatay si Yandel Harlow. Sabi ni Leandro, naging malungkot ang ekspresyon ng anak ng langit nang marinig niya ito. Nag-iisip, nanatili siyang tahimik. Tanong ni Leandro, ano ang dapat nating gawin ngayon? Guru, dapat ba nating alisin siya o gumawa tayo ng kompromiso sa ngayon? Hindi kami nagmamadali. Bahagyang kumaway ang anak ng langit at nagsabi. Ilang taon na lang ang natitira bago maalis ang selyo. At saka, pumunta kami dito para maghanap ng mga pagkakataon at hindi para patayin. Mga naninirahan. Naiintindihan. Tumango si Leandro. Ang anak ng langit ay tumayo at pinagmasdan ang hanay ng bundok na nababalot ng manipis na ulap sa di kalayuan. Nakasuot ng time na pananalita. Sinabi niya, sino man ang maglalabas ng selyo ay gagantimpalaan ng langit at lupa. Ngayon, ang mga makapangyarihang figure mula sa lahat ng mundo ay lumakas. Naghahanap ng mga paraan upang ipadala ang pinakakilalang alagad ng kanilang mga sekta dito sa Earth. Ang ating kalaban ay hindi ang mga taga-lupa, kundi ang mga nasa ibang mundo. Guro, ang iyong cultivation base. Tumingin si Leandro sa anak ng langit. Bagaman siya ay kanyang lingkod, wala siyang alam tungkol sa kanyang lakas. Malamig na sumulyap sa kanya ang anak ng langit. Agad na itinikom ni Leandro ang kanyang bibig at nagmamadaling sinabi, I'm sorry, I overstepped my boundaries. Ang anak ng langit ay nagutos. Sige na, pinaalis ka na. Huwag pansinin ang taga-lupa. Hayaan mo siyang gawin ang gusto niya. Naiintindihan. Tumango si Leandro at tumalikod na para umalis. Kasabay nito, sa paanan ng Mount Bain. Kumuha si Xandra ng kanilang mga delicacy mula sa kanyang bag drumsticks, roasted duck, at trotters ng baboy. Eto, tikman mo. Nang makita niya ang mga ito, natigilan si James. Nakangiting sabi ni Xandra, masarap yata ang pagkain dito sa Earth. Nag-aalala ako na baka magutom ka. Kaya dinalhan kita ng makakain. Pagkatapos, iniabot niya ang isang drumstick kay James. Walang magawa si James kundi tanggapin ang magandang alok ng kanyang ina. Habang kumakain, inilabas niya ang kanyang telepono. Pumasok sa martial arts forum.
At nag-post ng mensahe. Mula ngayon ay pinahihintulutan kang pumasok sa Mount Bane ayon sa gusto mo. Hindi ka naguguluhin ng mga magsasaka ng overworld. Gayunpaman, ipinagbabawal kang pumasok sa lugar sa paligid ng mga sekta. Kung hindi, ikaw ay lilipulin ng walang awa. Kasabay nito, pinapayagan kang maghanap ng mga mahiwagang bagay sa paligid ng Mount Bane. Ang sinumang makakita ng hindi natuklasang bagay ay pinahihintulutan na itago ito para sa kanyang sarili. Ginamit ni James ang kanyang real account para i-post ang mensahe. Kaagad, nagdulot ito ng kaguluhan. Ito ang account ni James. Buhay pa ba si James? Totoo ba ang mensahe? Kung ito ay isang kalokohan, papatayin ako ng mga taga-overworld kapag nakapasok ako sa Mount Bane. Ito ay dapat na isang pekeng. Ang Mount Bane ay inookupahan na. Wala akong death wish. Maraming nakipag-interact sa forum. Kabanata 2005. Walang naniniwalang buhay pa si James. Akala nila isang kalokohan ang mensahe niya. Anong klaseng sakit na biro ito? Pumasok sa Mount Bane ayon sa gusto natin. Finders Keepers. Hindi ba narinig ng taong ito ang tungkol sa overworld? Ito ay dapat na ang overworld ang paggawa. Siguradong naiinip na sila at gustong akitin tayo doon. Maraming nakipag-interact sa forum. Matapos ay post ang mensahe. Hindi kaagad umalis si James bagkus ay nanatili ito upang makita ang kanilang mga reaksyon. Nang makitang walang naniniwala sa kanya, napakamot siya sa kanyang ilong. Pagkatapos, nag-post siya ng isa pang mensahe. Ako si James Caden ng Wormstead. Buhay pa ako, at bumalik ako, sa Mount Bane. Nilipol ko si Matias Juda, ang taong pumatay ng 12 dosenang mula sa estado ng Jepira at nakipaglaban sa maraming overworld outsiders. Nilabanan ko sina Zane Juda, Samarth Carter, Winter Freya, Yandel Harlow, at Leandro Zamir ng mag-isa. Sa gayon ay nakakuha ako ng karapatang pumasok sa mga negosasyon sa kanila. Sa huli, nakakuha ako ng maraming lugar para sa ating lahat. Maikling inilarawan ni James ang sitwasyon sa forum. Ang mensahe ay bumaba na parang bomba. Ilang minuto lang. Maraming nagkomento sa kanyang post. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay nagpapahiwatig ng kanilang hindi paniniwala. Nang makitang walang naniwala sa kanyang mga sinasabi, hindi napigilan ni James na mapabuntong hininga. Pagkatapos, binaliwala na lang niya ang buong bagay. Pagkatapos ng lahat, sinubukan niya ang kanyang makakaya. Sa isang, napatingin si James kay Zandra. Nakaupo si Zandra sa isang bato habang inaalalayan ang kanyang baba gamit ang kanyang braso. Nang tumingin kay James, pinitik niya ang noo nito at nakangiting sinabing, "Walang kwenta ang tatay mo. Pero napakabuting tao mo pala. Talagang walang kwenta ang tatay ko." Hindi yun itinanggi ni James. "May problema ba?" tanong ni Zandra. Tanong ni James. "Nabalitaan ko mula kay lolo at tiyo na ginawa mo pagkatapos gumamit ng true energy." "Ma'am," tumango si Zandra at sinabing, "dahil sa dugong phoenix sa loob ng katawan ko. Bagamat nagdulot ito sa akin ng malaking lakas. Ang dugo ko ay mamumulaklak kapag nakatulize ko ang true energy. Kapag nangyari iyon, unti-unti akong mawawalan ng malay. Gayunpaman, pagkatapos ng paglilinang ng Ataraxia, bumuti ang aking kalagayan. Ngayon, kaya ko nang sugpuin ang demonic energy sa loob." Nang marinig ito ni James ay nagsalubong ang mga kilay. "Pigilan. Hindi pwede. Ito ay partikular na idinisenyo ng kaaway upang mapupuksa ang mga pinakakilalang mandirigma sa Earth." Sinabi sa kanya ng tagapag-alaga na maaari lamang itong sugpuin dahil ang isa ay hindi pa lumalakas ng sapat. Minsan, ang isa ay umabot sa isang tiyak na lakas. Ang demonic energy sa loob ng kanyang katawan ay ang kontrol.
At ang individual ay makakaranas ng energy deviation pagkatapos mabigang sugpuin ito. Sinabi rin ng tagapag-ingat kay James na maaari niyang dalhin ang mga taong tulad ni Thea sa kamara ng mga kasulatan upang dalisayan ang kanilang demonic energy. Nanay, nakakabahala ang kalagayan mo. Nararanasan mo rin ang mga bagay na nararanasan ni Thea noon. Malalagay ka sa mortal na panganib kung magpapatuloy ito. May kilala akong makakadalisay ng demonic energy. Kapag naayos na ang lahat dito, dadalhin kita doon para dalisayan ang iyong demonic energy. Nandyan din si Thea sa ngayon. James said, "Ma'am." Tumango si Zandra. Buo ang tiwala niya kay James. Walang paraan na sasaktan siya ni James. Tumingin sa kanya si James at ngumiti. "Ina, nangyari lang ito dahil ikaw ay isang henyo na nagtataglay ng supreme spiritual root. Ang isang tulad mo ay kayang maglinang ng anuman sa maikling panahon. Ikaw ang pag-asa ng sangkatauhan." Paaf. Hindi napigilan ni Xander ang pagtawa. "Hindi ako kahanga-hanga gaya ng sinasabi mo. Sinasabi ko ang totoo." Seryosong sabi ni James. Tanging ang mga maaaring makaranas ng energy deviation pagkatapos ubusin ang dugo ng 4 na banal na hayop ang mga tunay na henyo. "Sige, naniniwala ako sa iyo." Hindi nakipagtalo si Xander kay James. Pagkatapos, sinimulan nilang talakayin ang kasalukuyang mga pangyayari. Ang 4 na banal na hayop. At ang pagsasabuatan ng kaaway. Kabanata 2006. Kasabay nito, sa Kensington, lumabas ng kwarto si Cynthia na nakapijama. Hindi siya makatulog. Tumungo siya sa sala sa ibaba at nag-scroll sa martial arts forum. Gusto niyang malaman kung may nangyaring epekto nitong mga nakaraang araw. Sa sandaling nag-log-in siya sa forum, nakita niya ang 2 mensahe na naipost ni James. Sa pagbabasa ng mga mensahe, hindi niya maiwasang mapabulalas. Buhay pa si James. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Hawak ang telepono sa kanyang kamay. Nagmamadali siyang tumakbo sa itaas at kumatok sa isang pinto. Kumatok. 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 Maxine. Maxine. Gayunpaman, kahit anong katok niya, walang sumasagot sa pinto. Kaya, tinulak niya ang pinto at pumasok sa kwarto. Pagpasok niya ay nakita niya si Maxine na naka-lotus position sa kama. Nakasuot ng puting pijama. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay nasa dulo. At ang kanyang mga mata ay duguan. Lumalabas ang mga berdeng ugat sa buong mukha niya. Uminit ang dugo ni Cynthia at walang malay na tumalikod na siya para umalis. Whoosh! Sa isang iglap, humarap si Maxine sa kanya at sinakaw siya. Buti na lang at agad na nagkamalay si Maxine. Bumalik sa normal ang kanyang mga mata at kutis. At dali-dali niyang binitawan si Cynthia. Nagtanong, "Ano ang nangyari, Cynthia?" Nang makitang bumalik sa normal si Maxine, nanlamig si Cynthia nang sabihin niyang, "Nakakatakot ka ngayon, Maxine." Ganun ba? Naguguluhan si Maxine. Naalala lang niya na nasa kalagitnaan siya ng paglilinaw at wala siyang maalala sa nangyari kanina. Mula nang mangyari ang insidente sa Floret Palace 3 taon na ang nakalilipas. Bumalik si Maxine sa Kensington upang manirahan kasama sina Cynthia at Tiara. Oo, Maxine. Ngayon mo lang ba naranasan ang energy deviation? Takot na tumingin sa kanya si Cynthia. Bahagyang umiling si Maxine at sinabing, "Hindi ko rin alam. Ang alam ko lang ay mawawalan ako ng kontrol sa sarili ko minsan habang damadami ang lakas ko. Lilito ang mga pagnanasa sa aking isipan. Hindi lang iyon. Ngunit isang misteryosong kapangyarihan ang lilito sa tuwing ay catalyze ko ang true energy. Minsan, may pakiramdam ako na kinokontrol ako nito." Ha? Ano ang nangyayari? Tanong ni Cynthia. Bahagyang umiling si Maxine at sinabing, "Never mind. Sa anumang kaso, mag-iingat ako mula ngayon. By the way, may problema ba?"
Inilabas ni Cynthia ang phone niya at ibinigay kay Maxine. May isang user sa martial arts forum na nagsasabing siya si James. Natigilan si Maxine nang marinig ito. Nanginginig ang mga kamay. Kinuha niya ang telepono at binasa. Mensahe ni James. Siya ba talaga iyon? Hindi makapaniwala si Maxine sa kanyang mga mata. 3 taon na ang nakalilipas. Ang buong palasyo ng Floret ay pinatag. At ang bundok kung saan itinayo ang palasyo ng Floret ay naging mga durog na bato. Marami ang naghanap kay James pero walang silbi. Kay Maxine, patay na si James. Umiral lang siya sa mga alaala niya. Ngayong nangyari ito, pareho siyang tuwang-tuwa at natulala. Maxine, sa tingin mo siya si James? Tanong ni Cynthia. Ibinalik ni Maxine ang telepono kay Cynthia at sinabing, sa anumang kaso, papunta ako sa Mount Bain. Pagkatapos, nagpalit siya ng kanyang pantulog at nagtungo kaagad sa Mount Bain. Kabanata 2007. Nalaman ni Maxine na buhay pa si James. Upang mapatunayan ang katotohanan, nagtungo siya sa Mount Bain magdamag. Sa katahimikan ng gabi, nagkaroon ng siga sa paanan ng Mount Bain. Nag-uusap si James kay Xandre nang may sumulpot sa di kalayuan. Nangunguna ang isang lalaking nakasuot ng puting balabal. Maputi at maislan ang balat. May hawak siyang puting perlas na kasing laki ng kamao. Ang perlas ay kumislap ng mahinang liwanag. At may isang itim na tuldok na umaaligid sa loob ng perlas. Gayunpaman, parang may naramdaman. Ang perlas sa kanyang kamay ay nanginginig ng husto. Pagkatapos, bumulwak ang itim na aura patungo sa perlas. Sa isang iglap, ang puting perlas ngayon ay ganap na madilim. Ano? Natigilan ang lalaki. Nakakatakot na demonic energy. Hindi pa niya naramdaman ang gayong kahanga-hangang demonic energy sa kanyang mundo. Ang perlas sa kanyang kamay ay isang hindi magaganap na kayamanan na ipinagkaloob sa kanya ng kanyang amo na nagdudulot ng maramdaman ang presensya ng supreme spiritual roots na nahawahan ng demonic energy. Sabi ng isang lalaki sa likod ng lalaking nakasuot ng puting damit. Hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng taong nagtataglay ng supreme spiritual root. Nga pala, bakit biglang naging itim ang perlas? Isang demon emperor. Nagsalubong ang kilay ng lalaking nakaputing roba. Pagkatapos, inilagay niya ang perlas at naglakad papunta kay James. Nang maramdaman ang presensya ng isang grupo ng mga tao, tumayo si James at tiningnan ang lalaking nakasuot ng puting damit at ang kanyang kasama. Tumingin ang lalaki kay James at ngumiti sa kanya. Mas nakakaakit pa siya kaysa sa ilang babae doon. Tinitigan ni James ang mga hindi tinatanggap na bisita sa harap niya. Nang maramdaman ang kanilang aura, nalaman niya kaagad na hindi sila taga-lupa. Kamusta? Lumapit ang lalaki kay James at inunat ang kanyang braso. Mas maputi at mas maislan ang kanyang balat kaysa karamihan sa mga babae. Nakangiting sabi niya, "My name is Marcelo Mariano. Nice to meet you." Nang makitang magiliw si Marcelo, ibinaba ni James ang kanyang bantay at nakipagkamay. Kasing lambot ng kamay ng babae si Marcelo. Agad namang kumalas si James sa pagkakahawak niya pagkatapos makipagkamay. May problema ba? Tanong ni James. Ngumiti si Marcelo at sinabing, "Dahil ngayon lang ako nakarating sa Earth. Hindi ako pamilyar sa lugar. Mukha kang taga roon kaya pumunta ako dito para makilala ka." Masasabi ni James na hindi taga-Earth si Marcelo. Bagamat pala kaibigan si Marcelo, walang interes si James na makipagkilala sa mga outsiders na ito. "Hoy! Huwag mong intindihin ang mga bagay-bagay. Dumating ako ng payapa. Dumating ako sa Earth upang maging pamilyar sa kapaligiran dito ng maaga. I really don't mean you harm," sabi ni Marcelo. Malambing ang boses niya. Halos akala ni James ay babae siya. Lumapit si Marcelo kay James at ipinulupot ang kanyang braso sa kanya. Habang nakangiting sinabing,
Sa tingin ko maaari tayong maging mabuting magkaibigan. Tinulak siya ni James palayo. Kabanata 2008. Humingi ng paumanhin si Marcelo. Paumanhin. Lumampas ako sa aking mga hangganan. Umupo si James sa isang bato at itinuro ang isa sa tabi niya. Sinabing, maupo ka. Naglakad papunta sa bato ang isa sa mga kampan ni Marcelo at nilagyan ito ng tela. Saka lang naupo si Marcelo. Si Xander naman ay nanatiling tahimik sa buong usapan. Tanong ni Marcelo, nga pala, hindi ko pa natatanong ang pangalan mo. Sabi ni James, James Caden. Napakagandang pangalan, nakakabilib ka talaga. James, nagawa mong labanan ang 5 makapangyarihang figure nang tumigil at muntik nang mapuksa ang isa. Papuri sa kanya ni Marcelo. Though I feel na mababa ang rank mo. Kahanga-hanga ang physical capabilities mo. Kakaiba talaga yung Black Lotus mo. Mukhang kaya mong kontrolin ito sa gusto mo. Napatingin sa kanya si James. Lumilitaw na si Marcelo ay nakarating na sa Mount Bane matagal na ang nakalipas at pinagmamasdan ang labanan mula sa malayo. Gayunpaman, wala siyang ideya kung ano ang ginagawa ni Marcelo. Wala akong ibig sabihin dyan. Nang makita niya ang naguguluhan na hitsura ni James, ngumiti si Marcelo at sinabing, na-curious lang ako, bilang isang tagalupa. Paano mo nagawang magkaroon ng ganoong nakakatakot na demonic energy? At ang iyong pisikal na katawan. Ito ay isang pisikal na katawan ng lahing demon. Kung hindi ako nagkakamali, ang iyong pisikal na katawan ay maaaring nabuo sa pamamagitan ng ultimate relic ng demon race. Pagkarinig nito ay natigilan si James. Sino si Marcelo? Paano niya nagawang makita sa pamamagitan niya at ang katotohanan na ang kanyang pisikal na katawan ay nabuo ng demonic lotus? Haha, tawa ni Marcelo. Huminahon. Sa palagay ko ay hindi isang masamang bagay ang pagkakaroon ng demonic energy. Paano kung ang iyong pisikal na katawan ay puno ng demonic energy? Kung tutuusin, ang lahi ng demonyo ay hindi eksaktong grupo ng mga masasama at kasuklam-suklam na halimaw. Tama ba ako? Nanatiling tahimik si James. Pagkuha ng pahiwatig. Tumahimik din si Marcelo. Pagkatapos, naglabas siya ng token sa kanyang bulsa at ibinigay kay James. Tiningnan ni James ang token at nagtatakang nagtanong. Ano ito? Nakangiting sabi ni Marcelo. Kunin mo na lang. Maaaring gamitin ito sa hinaharap. Nang marinig iyon, tinanggap ni James ang kanyang regalo. Pinagmasdan niya ang token. Napansin na ito ay medyo katamtaman sa laki at napakaitim. Sa isang gilid ay isang pattern ng isang bundok. Habang ang isang grupo ng mga karakter ay inukit sa token sa kabilang panig. Bagamat hindi niya maintindihan ang mga karakter, nakaramdam siya ng pamilyar na hinawakan niya ang token. Bago pa siya makapag-react ay bigla itong nag-transform sa isang itim na aura at pumasok sa kanyang palad. Nawala ng walang bakas. Ano? Natigilan si James. Ngumiti si Marcelo at sinabing, subukan mong damhin ang kaloob-looban ng iyong katawan. Nang marinig iyon, ginawa ni James ang sinabi. Napagtanto niya na may lumitaw na itim na fog sa loob ng kanyang elixir field. Katutubo niyang alam na ito ang tanda. Ikaw. Tumayo si James at tinitigan si Marcelo sa mata. Nagtatanong, bakit may ganyan ka? Ano ka ba, demonyo ka ba? Hahaha. Humagalpak ng tawa si Marcelo. Demonyo ang tawag sa atin ng iba. Magkikita tayong muli. James. Fallen. Tumawa si Marcelo at tumalikod na para umalis. Habang nakasunod naman ang mga nasasakupan niya. Samantala, si James ay nanatiling nakaugat sa lugar. Isang pag-iisip ang pumasok sa kanyang isipan. At ang itim na fog sa loob ng kanyang elixir field ay mabilis na natipon at umikot sa kanyang mga meridian. Sumunod, lumitaw ang isang itim na fog sa kanyang palad at bumuo ng isang token. Ano itong token? Ano ang kinalaman nito sa demonic lotus?
Bulong ni James. Kabanata 2009. Umalis si Marcelo kasama ang kanyang entourage. Pagkaalis nila, tinanong ng kanyang nasasakupan, "Young Master, paano mo siya mabibigyan ng ganoong kamahal-mahal na token?" Sandaling nagmuni-muni si Marcelo habang sinabing, mayroon siyang demonic body, kaya maaga o huli ay iiwanan siya ng mga tao. Kapag nangyari iyon, magiging asset siya ng demon race. Ang pagbibigay ng token sa kanya ng maaga ay katulad ng pagbibigay ng daan para sa kanya. Kapag nakarating na siya sa dead end, ang pagsali sa amin ang tanging pipiliin niya. Ang bait mo. Samantala, inilabas muli ni Marcelo ang perlas na bumalik sa normal. Ang kataas-taasang espiritual na ugat. Hindi ko inaasahan na may isang taong nagtataglay ng kataas-taasang espiritual na ugat sa tabi ni James. Gayunpaman, hindi ako makamove on sa kanya sa ngayon. I should bide my time. Bulong niya. Pagkatapos, ikanaway niya ang kanyang braso. At ang kapangyarihang true energy ay natipon sa kanyang palad. Pumasok ang true energy sa misteryosong perlas. At nawala ang itim na tuldok. Pagkatapos, nakatalyze niya ang true energy at muling itinago ito sa loob ng misteryosong perlas. Muli, lumitaw ang isang itim na tuldok. Tumingin siya sa isang direksyon. Mayroon pang supreme spiritual root malapit sa Mount Bane. Balak ni Marcelo na umalis. Gayunpaman, napagtanto niya na ang isang taong nagtataglay ng supreme spiritual root ay lumapit sa Mount Bane. Kaya, nagpasya siyang huwag umalis at matiyagang naghintay. Lumipas ang gabi ng tahimik. Kinabukasan, matapos magmadaling pumunta rito, sa wakas ay nakarating si Maxine sa Mount Bane bago mag-alas 9 ng umaga. Tumingin siya sa bulubundukin sa harap niya at bumulong. Ngayon, kailangan ko na lang magtungo sa Mount Bane. If I enter unrestricted, it would mean that the message on the forum is real and James is still alive. Talagang nakipagnegosasyon siya sa overworld at isulong ang interes nating mga tagalupa. Habang siya ay magpapatuloy sa kanyang paglalakbay, isang grupo ng mga tao ang lumitaw. Isang gabing matiyagang naghihintay si Marcelo at ang kanyang kasama. Nang makita ni Marcelo si Maxine, tiningnan ni Marcelo ang perlas para sa kumpirmasyon habang nakangiting sinabi, "Ang gandang babae, halos mabigani ako sa kanyang kagandahan." Then, lumapit siya kay Maxine. Nang makita sila ni Maxine ay agad siyang na-tense. Pagkatapos ng lahat, tanging ang mga mula sa overworld ang lilito sa paligid ng Mount Bane. Lumapit si Marcelo sa kanya at nakangiting sinabi, "Hello there, beautiful. Ang pangalan ko ay Marcelo Mariano. Nalulugod na makilala ka." Tumingin sa kanya si Maxine at kumunat ang kanyang mga kilay. Nagtatanong, "Maaari ba kitang tulungan?" "Nako, wala lang. Kailangan ko lang na sundan mo kami sandali." Dumilim ang mukha ni Maxine habang pasuray-suray patalikod. Sa sandaling iyon, isang lalaki sa likod ni Marcelo ang agad na bumungad sa kanya. Bago pa man siya makapag-react, ang kanyang acupuncture point ay nataman. At ang kanyang cultivation base ay nasealed. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Namutla ang mukha niya. Lumapit si Marcelo sa kanya na may nakikitang ngiti sa mukha at hinaplos ang pisngi nito. Ang ganda ng mukha. Kahit na sinubukan ni Maxine na kumawala, ang kanyang mga punto ng acupuncture ay tinamaan. At ang kanyang cultivation base ay nat-attack. Kaya, hindi siya makagalaw ng isang kalamnan. "Bitawan mo ako ngayon," sigaw niya. "Sino sa tingin mo ang kausap mo?" "Be asterisk." Pagkatapos, sinampal siya ng isang lalaki sa mukha. Smack! Nang makita ito, nagdilim ang ekspresyon ni Marcelo habang nakatingin sa kanyang nasasakupan. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang braso. At malakas na enerhiya ang naipon sa kanyang palad bago niya ito hinampas sa dibdib.
Agad na pinalipad ang kanyang nasasakupan at bumagsak ng husto sa lupa habang sumusuka ng isang subo ng dugo. Pagkatapos, nahiga siya doon sa lupa na hindi gumagalaw. Kinuha ni Marcelo ang buhay ng kanyang nasasakupan. Nanatiling tahimik ang iba pa niyang nasasakupan. Malamig na sinabi ni Marcelo. Tandaan na tretuhin ng buong pagpipitagan ang mga nagtataglay ng kataas-taasang espiritual na ugat. Sila ang magiging pinuno sa hinaharap ng ating lahi. Naiintindihan. Sabay-sabay nilang sabi. Tinitigan ni Maxine si Marcelo. Hindi maintindihan ang kanyang mga kilo. Kabanata 2010. Anong gusto mo sa akin? Tanong ni Maxine. Napangiti ng mahina si Marcelo at sinabing. Nako, wala naman. Simula ngayon, mananatili ka sa tabi ko. Ibibigay ko sa iyo ang pinakamagandang bagay na kailangan mo. Sa lalong madaling panahon, ikaw ay magiging isa sa pinakadakila sa mundo. Tinitiyak ko sa iyo na maaari mong madaig ang sinuman sa supernatural at maging ang Herculean na rango. Pagkatapos niyang magsalita, ikanaway niya ang kanyang kamay. At isang itim na fog ang lumabas sa kanyang palad. Sa pagpasok ng itim na fog sa butas ng ilong ni Maxine ay agad siyang nawalan ng malay. Hindi alam ni James na hinahanap siya ni Maxine. Ni ang katotohanan na siya ay dinukot ni Marcelo. Nanatili lang siya sa Mount Bain sa paghihintay para sa susunod na mahiwagang bagay na lumitaw. Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, gabi na bago lumitaw ang mahiwagang bagay. Nang gabing iyon, hindi makatulog si James. Matyaga siyang naghintay sa paanan ng Mount Bain sa tabi ni Xandra. Bagamat gabi na, ang estatwa sa tuktok ng Mount Bain ay kumikinang ng 5 kulay na liwanag sa lahat ng oras. Na nagbibigay liwanag sa madilim na kalangitan. Umupo ang dalawa sa paligid ng isang siga at nag-iiho ng isang piraso ng karne nang magtanong si James. Ina, sigurado ka bang may lilito na mahiwagang bagay bukas? Ma'am, tumango si Xandra at sinabing, yes. Isang have a strong instinct. After all, ang mahiwagang bagay ay lilito sa 9:00 ng umaga. Alam mo ba kung ano iyon? Hindi pa. Paano ang partikular na lokasyon? Pumikit si Xandra at pinaandar ang kanyang sentido. Lumipas ang 10 minuto, at idinilat niya ang kanyang mga mata at itinuro ang isang bundok sa di kalayuan. At sinabing, kung hindi ako nagkakamali, makikita ito sa bundok na iyon. Sige, pupunta ako dyan agad. Sabay tumayo si James. Sumunod naman si Xandra. Nagtungo ang dalawa sa bundok kung saan malapit nang lumitaw ang mahiwagang bagay. Sa ngayon, naramdaman lang ni Xandra ang tinatayang lokasyon ng mahiwagang bagay. Lumipas ang oras. Sa susunod na umaga, nakatayo si James sa tuktok ng isang bundok at pinagmasdan ang paligid. Sa sandaling lumitaw ang mahiwagang bagay. Agad siyang magmadali sa lugar at angkinan ang bagay sa kanya. Pagkatapos ng lahat, nakipag-ayos siya sa overworld. Inay, malapit ng mag-alas 9 ng umaga. Hindi mo ba nararamdaman ang partikular na lokasyon? Hindi naiwasang magtanong si James matapos niyang tingnan ang paligid. Umiling si Xandra at sinabing, hindi pa, pero lumalakas ang sensasyon. Walang paraan na mali ang instincts ko. Ang bagay ay lilito sa paligid ng siya. Tumingin si James sa oras. Sayang 8:30 na ngayon ng umaga. Kalahating oras na lang ang natitira. Naghintay siya sa pagkabalisa. Tahimik na nagdarasal na ang mga taga-overworld ay wala rito. Kung hindi, isang matinding labanan ang sasabog. Bagamat nagtataglay siya ng napakalaking lakas. Walang paraan na makakalaban niya ang bawat kalaban ng sabay-sabay. Lumipas ang oras. Ilang minuto pa bago mag-siyam. Boom! Nayanig ang lupa at dumagundong ang lupa. Ang mga bundok sa rehiyon ay nagsimulang magwatek-watek. At isang malalim na bangin ang lumitaw sa lupa. Dumating na ba ang oras? Tuwang-tuwa si James. Lilito ba ang pinakamalakas na mahiwagang bagay sa wakas?
Kabanata 2011. Ano kaya yan? Nakatayo si James sa gitna ng hangin habang nakatitig sa bulubundukin sa ibaba, na nagkawatak-watek at naging malalim na bangin. Ang kaguluhan dito ay nakatawag agad ng atensyon ng overworld outsiders. Wala pang isang minuto, nakarating na sila sa pinangyarihan. Gayunpaman, nang makita nila si James, nagpasya silang huwag ibunyag ang kanilang sarili at sa halip ay nagmamasid mula sa malayo. Swoosh! Isang gintong liwanag ang lumitaw mula sa loob ng bangin at pumailang lang sa langit. Naramdaman ni James ang malakas na enerhiya. Pagkatapos, yumanig ang lupa at dumagundong ang lupa. Hindi nagtagal, isang gusali na may sukat na 1,000 metro kwadrado ang lumitaw mula sa loob ng bangin. Hindi makita ni James kung ano ang nasa loob dahil ito ay nagliliwanag ng nakakasilaw na gintong liwanag. Isang gusali. Napatulala si James. Akala niya ay may lilito na kahanga-hanga. Hindi ito isang ordinaryong gusali. Sabi ni Xandre sa tabi niya. Nararamdaman ko na hindi ito ordinaryong istruktura. Sa sandaling iyon, may ilang mga figure ang lumitaw sa di kalayuan. Ang kanilang bilis ay hindi pangkaraniwan. At sila ay lumitaw sa itaas ng gusali sa isang kisap mata. Ang pinuno ay isang lalaki sa paligid ng 25 taong gulang. Nakasuot siya ng puting roba at may mahabang itim na buhok, na nagpapakita ng charismatic aura. Katabi niya si Leandro Zamir. Nalaman kaagad ni James na siya ang anak ng langit. Ang pinakadakila sa lahat mula sa overworld. Isang celestial abode. Nang makita ang gusali, ang anak ng langit ay natuwa. Congratulations, Master! Nakangiting sabi ni Leandro. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng celestial abode na nakatago sa ilalim ng bundok na ito. Dapat itong iwanan ng mga primordial. At kailangang may mga pamana na natitira. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa iyo. Akin ang celestial abode na ito. Dinilaan ng anak ng langit ang kanyang mga labi. Marami pang lumapit sa lugar Zane, Smart, Winter, at maging si Yandel na nasugatan ng gusto ilang araw na ang nakakaraan. Bukod sa kanila, marami ang hindi nakilala ni James. Kahit na sila ay medyo mahina kaysa sa Smart at sa iba pa. Sila ay mga liga pa rin sa itaas ng mga tagalupa. Nang makita sila, naging malungkot ang ekspresyon ni James. Nagmamadali siyang humakbang pasulong at sinabing, lahat, ayon sa ating kasunduan, ang unang makatuklas ng mga bagay sa bundok Bane ay dapat panatilihin ang mga ito. Dahil naghihintay ako rito nitong mga nakaraang araw. Ito ay dapat sa akin ayon sa teorya. Nang marinig ito, sinulyapan ng anak ng langit si James. Bumulong si Leandro sa likod niya. Master, siya po si James. Ma'am, bahagyang tumango ang anak ng langit at naglakad papunta kay James. Napaatras si James ng ilang hakbang. Ang anak ng langit ay tumingin kay James at sumenyas. Dahil ikaw ang unang nakatuklas ng gusaling ito. Ito ay sa iyo na ngayon. Nang marinig ito ni James ay natigilan. Bakit basta na lang niya ibibigay sa kanya ang napakamahal na kayamanan? Matapos huminto sandali, si James ay mula sa langit at bumaba sa gusali. Ang celestial abode ay 100 metro ang taas. Maging ang pangunahing pinto ay 30 metro ang taas. Ang buong celestial abode ay nababalot ng gintong liwanag. Na pumihil kay James na makita kung ano ang nasa loob. Nakita lang ni James na nakita sa pinto ang mga misteryosong pattern at character. Habang naglalakad siya papunta sa pinto at sinubukang itulak iyon. Nagmula ang malakas na enerhiya sa loob ng mga gusali at pinalipad siya. Malakas siyang bumagsak sa lupa at samukan ng isang subo ng dugo. Kabanata 2012. Hahaha. Ang anak ng langit ay humagalpak ng tawa habang siya ay bumaba mula sa langit at humarap sa pintuan. Sa sandaling iyon, ang iba pang mga cultivator ng overworld ay sumunod malapit sa likuran.
Nang makita nila ang celestial abode, hindi nila maiwasang matigilan. Gumapang si James mula sa lupa. Lumapit si Xander sa kanya at nagtanong, "Ayos ka lang ba?" Pinunasan ni James ang bakas ng dugo sa kanyang labi at nakikitang umiling. Sinabing, "Ayos na ang lahat." Pagkatapos, naglakad siya papunta sa Overworld Outsiders at hinarangan ang kanilang dinadaanan. "Ano ang bagay na ito?" tanong ni James. Sinulyapan ng anak ng langit si James at mahinang ngumiti. Sinabing, "Paano ka naging ignorante kung ilang araw mo nang binantayan ang lugar na ito?" "Kalahati," sabi ni James. "Ang alam ko lang may lalabas na kahanga-hanga. Gayunpaman, hindi ko alam kung ano ang partikular." Ipinaliwanag ng anak ng langit. "Ito ay isang celestial abode." "Isang celestial abode?" Nagtatakang tanong ni James. Ang isa pang cultivator mula sa Overworld ay nagsabi, "Tama. Ito ay tiyak na isang celestial abode na naiwan ng isang makapangyarihang tao noong sinaunang panahon. Ang gusaling ito ay itinayo gamit ang mga top-notch na materyales. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang isang celestial abode ay maglalaman ng mana. Nagtataka ako kung anong ranggo ang celestial abode na ito. Sasabihin kong ito ay kahit man lang celestial tool. Isang lower tier celestial tool. Sasabihin ko, dapat itong iwan ng isang celestial. Dapat may celestial art sa loob." Nag-usap sila. Nang marinig ang kanilang pag-uusap, halos alam na ni James kung ano iyon. Sa pangkalahatan, ang celestial abode ay isang gusaling iniwan ng isang napakalakas na individual noon pa man. Samantala, maaaring may ilang mga pamana na nakatago sa loob ng celestial abode na ito. Kung maaari niyang makuha ang kanyang mga kamay sa kanila, hindi siya magapi. "Pero paano ako papasok?" tanong ni James. Sinabi ni Zane, "Sa aking pagkaunawa, dapat mayroong isang spirit tool sa malapit kung ang celestial abode na ito ay isang celestial tool. Makukuha mo lang ang celestial abode at ang mga mana sa loob pagkatapos mong kilalanin ang spirit tool." "Tama iyan. Bale kahit maaga kang dumating. Ang mga nakatadhana lamang ang makakamit ang celestial abode." Nang marinig ito, nadismaya si James. Halos imposibleng makipagkumpetensya sa mga mula sa Overworld para sa celestial abode. "Nandyan ka ba, Spirit din?" Ang anak ng langit ay humakbang at bumati ng may paggalang. "Talagang ikinararangal ko na napuntahan ko itong celestial abode. Oh, Spirit Tool, mangyaring ipakita ang iyong sarili at bigyan ako ng patnubay upang magkaroon ako ng mana ng primordial." Kriek. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto, at isang gintong liwanag ang sumilay mula sa loob. Agad namang nag-iwas ng tingin ang lahat. Hindi nagtagal, nawala ang liwanag, at isang anino ang lumabas, na hindi makilala ang hitsura nito. Ito ay talagang isang spirit tool. Nabalisa ang lahat, nang lumitaw ang anino sa kanilang harapan at sinisipat ang paligid. Nagsalita ito sa paos na boses. "Ganun na ba ang mga buhay na nilalang sa kasalukuyang panahon?" Nang marinig ito, namula ang karamihan. Mahina, sila ang kasalukuyang pinakamalakas sa Earth. Ang anak ng langit ay muling nagsalita. "Pakisabi sa akin kung paano makukuha itong celestial abode." Persigido siya. Kabanata 2013. Ang anino ay ang spirit tool ng celestial abode. Sa modernong mga termino, ito ay magiging isang bagay na katulad ng isang robot ng artificial intelligence. Kahit na hindi ito isang buhay na nilalang, mayroon itong kamalayan, na gayon din sa kanya na makipag-usap sa mga tao. Tumingin ulit sa kanila ang anino at nakikitang umiling habang bumantong hininga. Mukhang lumalabas. Dapat na mali ang itinakda ng guro na iyon ang itinakdang oras. Sino ang mga taong ito? Sa kung gaano sila kaina? Paano sila kwalipikadong malaman ang kanyang mana? Nang marinig ito, nataranta ang anak ng langit. Bagaman mahina pa rin ako sa kasalukuyan.
Mayroon akong napakalaking potensyal. Kung makukuha ko ang celestial na halaga, ang tirahan at ang pamana na iniwan ng mga primordial, tiyak na patunayan ko ang aking sarili. Nagtalo rin ang iba. Piliin mo ako. May potential din ako. Kung pahihintulutan akong magkaroon ng celestial abode, tiyak na ako ang pinakadakila sa mundo. Pakiusap. Simula alang mo ako, sir. Ang Overworld Outsiders ay humakbang at nagpahayag ng kanilang mga iniisip. Si James naman ay nanatiling tahimik. Iyon ay dahil naniniwala siyang hindi siya magkataon. Ang anino ay nagsalita. Dahil ako ay bumangon mula sa aking pagkakatulog. Dapat kong sundin ang kagustuhan ng guro at pumili ng bagong may-ari ng celestial abode. Nang marinig ito, tuwang-tuwa ang mga tao. Nagpatuloy ang anino. Gayunpaman, hindi ako ang maghuhusga para matukoy ang halaga mo. Noong unang panahon, naglagay ang aking Panginoon ng siyam na hadlang. Ang mga makakalampas sa siyam na hadlang ay magiging bagong may-ari ng celestial abode. Nang marinig ito ni James, nanambalik ang kanyang kumpiyansa. Baka magkaroon siya ng pagkakataon sa isang patas na laban. Tumingin siya kay Xandra at sinabing, "Delikado ang Mount Bane. Dapat kang bumalik sa Lothian sa ngayon at manatiling ligtas. Kapag naayos na ang lahat dito, babalik ako para hanapin ka at lilinisin ang demonic energy mo." Tumango si Xandra at tumingin sa kanya. "Mag-ingat ka, ha? Gagawin ko." Tapos umalis na si Xandra. Parami ng parami ang Overworld Outsiders ang lumitaw sa harap ng Celestial Abode. Mayroon na ngayong humigit kumulang 3,000 katao. Dahil dumaan sila sa Selyu para makarating sa Earth, dapat silang mga top-notch fighters. Samantala, ang mga numero ay patuloy na tumataas. Matiyagang naghintay ang anino, lumipas ang 10 minuto, at ang bundok ay puno ng mga tao. Mayroon na ngayong halos 10,000 tao. At halos lahat sila ay nagmula sa Overworld. Karamihan ay mga tao, ngunit mayroon ding ilang tulad hayop na nilalang sa gitna ng karamihan. Sa pamamagitan lamang ng pagkonsumo ng isang transformation elixir maaari nilang baguhin ang kanilang hitsura sa isang tao. Maging si Marcelo na kalalabas lang ng Mount Bane ay nagmamadaling bumalik nang maramdaman ang kaguluhan. Nang makita ang napakaraming tao, ang anino ay humakbang pasulong at nagsabi, "Matagal na ang nakalipas. Ang aking Panginoon ay naglagay ng siyam na hadlang at inutusan akong buhayin ang mga ito sa paglitaw ng Celestial Abode. Tanging ang mga makakalampas sa siyam na hadlang ang maaaring maging bagong may-ari ng Celestial Tirahan." Ang anak ng langit ay humakbang at nagtanong, "Ngunit paano kung higit sa isang tao ang makalampas sa kanya na hadlang?" Sumagot ang anino, "Kung ganoon, ang unang dadaan ay ang may-ari ng Celestial Abode. Papasok. Lahat." Sumenyas ito. Pagkatapos, bumukas ang pinto. At isang nakabubulag na gininto ang liwanag ay lumitaw mula sa loob. Ang anak ng langit ang unang pumasok, habang ang iba ay sumunod malapit sa likuran. Samantala, nanatiling nakaugat sa lugar si James. Tumingin sa gininto ang patio sa loob ng Celestial Abode. Bumulong siya, makakasya ba ang lahat sa loob ng venue? Gayunpaman, patuloy na dumarami ang mga tao. Maya-maya, libo-libo na ang nasa loob. Naguguluhan. Siya ang huling pumasok. Matapos makapasok ang lahat sa Celestial Abode, humakbang siya pasulong. Habang tumatawid siya sa gininto ang liwanag, biglang nagbago ang eksena sa harapan niya. Nasa tuktok na siya ng bundok. Mayroong lahat ng uri ng flora doon. At mga mahiwagang berry na naglalabas ng nakakaakit na halimuyak sa bawat puno. Ano? Natigilan si James. Kabanata 20:14. Matapos makapasok sa Celestial Abode, sila ngayon ay tila nasa ibang mundo. Napakaraming banal na bagay dito. Kinusot ni James ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Bawal kang mamitas ng alinman sa mga berry dito.
Ang mga lumalabag ay madi-disqualify kaagad. Wika ng anino. Ang karamihan ng mga tao na nangangati na lumubog ang kanilang mga ngipin sa kitikam-takam na mga berry ay nakolekta ang kanilang sarili. Habang pinagmamasdan nila ang paligid, hindi nila napigil ang maluha, kahit nawala ang pamana ng mga primordial. Maninindigan silang makakuha ng napakalaking gamit ang mga berry lamang. Pagkatapos mag-ayos ni James, tumingin siya sa kanyang paligid. May isang lungsod sa di kalayuan kung saan maraming estrukturang tulad ng kastilyo ang itinayo. At bawat isa sa kanila ay may taas na hindi bababa sa 1 kilometro. Sa di kalayuan, parang Wonderland, ang lugar na ito ay hindi kapani-paniwalang napakalaki. Hindi makapaniwala si James sa kanyang mga mata. Akala niya noong una ay isang gusali lamang ito. Gayunpaman, sa pagpasok sa Celestial Abode, alam ni James na may isa pang mundo sa loob. Bumibilis ang tintig ng kanyang puso, at nanginginig ang kanyang katawan. Magkakaroon ba siya ng lahat dito kung pagmamay-ari niya ang Celestial Abode? Sa sandaling iyon, naghihingalo na siyang maging bagong may-ari ng lugar na ito. Gaanong kagila-hilalas, tulad ng inaasahan sa Celestial Abode na itinayo ng Primordials. Lahat dito ay magiging akin kapag ako ay naging master ng Celestial Abode. Napakarangal na Empyrean spiritual energy. Marami ang hindi napigil ang mapasigaw. Sa sandaling iyon, nagsalita ang anino. Nakikita mo ba ang lungsod sa malayo? Ang sinumang dumating sa lugar ng lungsod at nakakuha ng Celestial Spirit ay siyang may-ari ng Celestial Abode na ito. Kasabay nito, magkakaroon ng kabuuang 9 na hadlang na kailangan mong lampasan. Ang bawat hadlang ay mapaghamong sa sarili nitong karapatan. Upang maitawid ang mga ito, hindi lamang kailangan mo ng lakas, ngunit nangyayari ka rin ng malaking swerte. Walang mga paghihigpit sa hamon na ito. Kaya huwag mag-atubili magpatayan ayon sa gusto mo. Kung ikaw ay sapat na malakas, maaari mong patayin ang lahat ng tao dito at maging may-ari ng Celestial Abode kahit na hindi lumalagpas sa mga hadlang. Nang matapos itong magsalita, lahat ay nagmamadaling nag-catalyze ng true energy at iniscan ang kanilang paligid dahil sa takot na maambush. Samantala, ang anak ng langit ay napangiti lamang nang marinig ito. Ang kanyang mga pagkakataon ay magiging mas mababa kung ito ay isang patas na kompetisyon. Gayunpaman, ngayon na sila ay pinayagang gumamit ng karahasan. Ang kanyang mga pagkakataon ay tumaas ng husto. Lilipulin lang niya ang sinumang humahadlang sa kanya. Pagkatapos ng lahat, tiwala siya sa kanyang lakas. Pagkatapos, isang paikot-ikot na landas ang lumitaw sa harap nila. Simulan na natin ha. Magsisimula ka sa paikot-ikot na landas na ito. Pagkatapos ay matawid ang 9 na hadlang at makuha ang Celestial Spirit sa lugar ng lungsod. Ikaw ang magiging bagong may-ari ng Celestial Abode. Wika ng anino. Nang makita niya ang daan, natigilan si James. Ito ay simpleng hindi kapani-paniwala para sa sinumang modernong tao. Sa pagsisimula ng kompetisyon, marami ang sumugod. Nang si James ay sisimulan na ang hamon, isang lalaking nakasuot ng puting roba ang bumungad sa kanya. Ang lalaki ay may mahabang itim na buhok, maselang katangian, at maputi at makinis na balat. Kahit lalaki siya, mas maganda pa siya sa karamihan ng mga babae doon. James. Alerto na tumingin si James kay Marcelo. Hoy, huwag mo akong tignan ng ganyan. Natawa si Marcelo at sinabing, bakit hindi tayo magtulungan? Anong ibig mong sabihin? Hindi naglakas loob si James na ibaba ang kanyang bantay sa paligid niya. Ngumisi si Marcelo. Magtutulungan tayo at lilipulin lahat ng tao dito. Sa sandaling iyon, ang Celestial Abode ay magiging atin para kunin. Kabanata 2015, lilipulin lahat ng tao dito. Natigilan si James. Mayroong hindi bababa sa 10,000 overworld outsiders dito.
Walang paraan na magagawa niya ang gayong gawa. Oo, sabi ni Marcelo, ang celestial abode na ito ay naiwan ng mga primordial. Hindi magiging madali ang pagtawid sa lahat ng siyam na hadlang. Sasabihin kong mas madali ang puksin silang lahat. Kung ihahambing, nagsasalita, walang pakialam niyang sabi. Gayunpaman, natakot si James. Ang kanyang mga kalaban ay lubhang nahihigitan sa laki at lakas. Mayroong hindi bababa sa 5 overworld outsider sa supernatural consummation rank. Bukod pa rito, hindi niya makita ang anak ng langit, na maaaring nakarating sa ranggo ng Herculean noon pa man. Maraming cultivator ang naglabas din ng 8th inner gate. Paano niya magagawa ang gayong tagumpay? Tumingin si James kay Marcelo. Nagtataka kung paano siya nakatitiyak sa sarili niyang lakas. Marahil ay nasa Herculean stage na siya. Kung ganoon, posible para sa kanila na lipulin ang lahat dito. Naabot mo na ba ang Herculean stage? Sinenyasan ni James. Ngumiti si Marcelo at nanatiling tahimik. Gayunpaman, ang kanyang ngiti ang tanging bagay na kailangang malaman ni James tungkol sa kanyang lakas. Siguradong naabot na ni Marcelo ang Herculean stage. Sa sandaling iyon, isang ideya ang lumitaw sa kanyang isipan. Dahil halos lahat ng overworld outsider ay nakapasok sa celestial abode. Babalik ang kapayapaan sa Earth kung mapapawi niya silang lahat dito bagamat may kasunduan siya sa overworld outsider. Mananatili lamang ang deal hanggat may sapat na para sa lahat. Kung walang sapat na para sa lahat, walang nakikinig sa ginawang kasunduan. Ano sa tingin mo? Napatingin si Marcelo kay James na malalim ang iniisip. Pagkaraan ng ilang oras, tumingin si James kay Marcelo at sinabing, "We can work together." Gayunpaman, hindi ako. May tiwala akong kaya kong lipulin lahat ng tao dito. Oh, huwag mag-alala. Napangiti si Marcelo. Pagkatapos, tumungo siya sa paanan ng bundok. Habang si James ay nakasunod sa likuran. Ito ay isang paikot-ikot na landas na napapalibutan ng malalalim na mga dahon sa magkabilang gilid. Dahil maraming mahiwagang halamang gamot at berry sa buong lugar, ang nakakaakit na halimuyak na kanilang inilabas ay nagsisilbing makapangyarihang motivator sa mga humahamon. Habang naglalakad silang magkatabi, tinanong ni James, "Kailan tayo gagawa ng hakbang?" Ngumiti si Marcelo at sinabing, "Bakit nagmamadali? Nasa unang barrier lang kami. Hindi magiging madali ang pagtawid sa lahat ng siyam na hadlang. Alam mo ba, obserbahan natin ang sitwasyon sa ngayon." Nang marinig ito, narinig si James. Hindi nagtagal. Isang golem ang hamarang sa daan sa harap nila. 2 metro ang taas ng golem. At may hawak itong espada sa kamay. Lahat, para makatawid sa unang hadlang. Kailangan mong dumaan sa golem. Kahit na ang anino ay wala kahit saan. Ang kanyang boses ay umalangaw sa buong lugar. Right then, may tumawa. Iniisip ko kung gaano ito kahirap. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kadali. Pagkatapos, ipinatawag niya ang lahat ng kanyang lakas at sumugod patungo sa golem. Nang malapit na siyang madaanan ng golem, itinaas ng golem ang espada sa kamay nito at naglaslas ng napakalakas. Ang golem ay tumama sa hindi pangkaraniwang bilis. Bago pa makapag-react ang lalaki, nalaban na siya ng espada, at agad na nagkawatak-watak ang kanyang pisikal na katawan. Wala kahit isang piraso sa kanya ang natira. Ano? Natigilan ang lahat. Ang lalaki ay tumawid sa supernatural na ranggo at inilabas ang 3rd inner gate. Gayunpaman, nawala ang kanyang buhay sa isang iglap. Gaano kalakas? Huminga ng malalim si James. Matapos mapuksa ang lalaki, ang iba ay hindi nang ahas na kumilos ng walang ingat. Kabanata 2016. Mga lalaki, sigaw ni Zane. Kaagad, isang grupo ng mga disipulo mula sa sacerdotal sect ang lumitaw sa kanyang harapan. Pagkatapos, iniutos niya, "Kayong lahat,
Singilin sa golem. Ano? Nanlamig sila. Nang makita ang isang makapangyarihang magsasaka na nilipol. Hindi sila nagtiwala sa pagdaan sa golem. Walang dapat ikatakot. Walang paraan na hindi ka makakapasa sa sobrang dami mong pupunta. Magkasama. Utos ni Zane. Naiintindihan. Nang marinig iyon, natahimik sila. Agad silang nagtungo sa golem. Habang si Zane naman ay nakasunod sa likuran. Ang iba ay hindi kumilos ng walang ingat, sa halip ay nagmasid sa sitwasyon. Nang makarating sila sa ilang metro ang layo mula sa golem, inilabas ng mga disipulo ang lahat ng kanilang lakas at mabilis na tumakbo papunta sa golem. Sa sandaling iyon, gumalaw ang golem. Pagkatapos, iwinagayway nito ang espada sa kanyang kamay. Nilipol ang mga nang-ahas na lumapit. Samantala, sinamantala ni Zane ang pagkakataon at dumaan sa golem habang ang kanyang mga alagad ay nilipol. Sa gayo'y naging unang makalampas sa unang hadlang. Nang makita ito, bumungad sa mukha ng mga tao ang pagkaunawa. Sabay na tayong lumipat, sisingilan. Sa sandaling iyon, marami ang sumugod patungo sa golem. Di nagtagal, libo-libo ang nag-aagawan upang madaanan ang unang hadlang. Ang ilan ay nalipol, samantalang ang iba ay nakalusot sa pagkakahawak ng golem. Nang makita ito, nanlamig ang gulugod ni James. Masyadong madugong eksena iyon. Hindi bababa sa 30% ng mga taong sinubukang dumaan sa golem ay napatay. Fair na, hindi nag-atubili si Marcelo at nagmamadaling tinungo ang golem. Bagamat makitid ang landas sa unahan. Gayunpaman ay humigit kumulang 4 na metro ang lapad nito. Hawak ang isang espada sa kamay nito. Ang golem ay umindayob ng marahas. Ang pamamaraan ng espada nito ay hindi nagkakamali. Ang bilis nito ay hindi pangkaraniwan. Ang mga hindi makaiwas sa oras ay pinatay sa lugar. Ang ilang mga maswerte ay nakalampas sa unang hadlang ng madali. Parami ng paraming tao ang gumawa ng kanilang mga pagtatangka. Ang Celestial Abode ay masyadong kaakit-akit. Kahit na sila ay maaaring mawala ng kanilang mga buhay. At ang kanilang mga katawan ay mawawasak sa kawalan. Gayunpaman sila ay nagpakawala sa pag-asang makuha ang Celestial Abode. Si James, na nasa gitna ng karamihan, ay bumagal at pinagmasdan ang mga galaw ng golem. Nang tumama ang golem sa ilang individual sa kaliwa nito, sinamantala ni James ang pagkakataon at kumawala sa pagkakahawak nito. Sa gayon ay nagtagumpay sa pagpapasa sa unang hadlang. Parami ng parami ang sumubok na dumaan sa unang hadlang. Bagamat may humigit kumulang 10,000 naghamon sa simula, 7,000 na lang ang natitira sa ngayon. Napakalupit, bulong ni James. Ito ay sobrang nakakatakot. Ilan ang matitira pagdating nila sa ika-9 na hadlang? Gayunpaman, ang Celestial Abode ay talagang isang katulad na kayamanan. Hanggat may pagkakataon, itatapon nila ang kanilang buhay sa isang sandali. Nang malagpasan nila ang unang harang, dahan-dahan nilang idiniin. Samantala, sina James at Marcelo ay nasa pinakadulo sa likuran. Bulong ni Marcelo, ang mga susunod na hadlang ay hindi dapat masyadong mapanghamon. Hindi na natin kailangang madaliin ang mga bagay-bagay. Kapag naabot na natin ang hindi madaanan na hadlang, gagawa tayo ng ibang opsyon para makuha ang Celestial Abode. Sinulyapan siya ni James at malamig na sinabi, "Mas malakas ka kaysa sa akin. Sa sandaling lipulin natin ang lahat. Hindi na ako magkakaroon ng pagkakataon laban sa iyo. Hindi ba't gagawin kang may-ari ng Celestial Sect?" Ngumiti si Marcelo at sinabing, "No worries, James. Nangangako ako na hindi ako lalaban sa iyo kapag patay na ang lahat. At saka, hanggat maaari kong magkaroon ng Celestial Abode para sa aking sarili. Ipinapangako kong magkakaroon din ng mga pangalan para sa iyo. Dapat ba kitang pagkatiwalaan?" Ngumiti ng mahina si James. Hindi niya magawang magtiwala kay Marcelo. Kahit noon pa man,
Tahimik niyang pinag-iisipan ng mga paraan para magkaroon ng celestial abode para sa kanyang sarili. Kabanata 20:17. Sinadya ni Marcelo na lipulin ang lahat dito. Samantalang si James ay hindi sumang-ayon. Sa paniniwalang hindi makatotohanan ang gayong plano. Kahit na marami ang namatay sa pamamagitan lamang ng pagtatangkang lampasan ang unang hadlang. Mayroon pa ring hindi bababa sa 7,000 sa kanila ang natitira. Tsaka yung mga nakalampas sa mga hadlang, ay magiging pinakamahusay sa pinakamahusay. Ang paglipol sa kanilang lahat ay halos imposible. Sa kasalukuyan, ang pinakamagandang paraan upang makuha ang celestial abode ay ang paglampas sa kanya na hadlang. Sa pag-iisip na iyon, binilisan ni James ang kanyang mga hakbang at nagpatuloy. Sa kahabaan ng paikot-ikot na landas, lahat ng uri ng mahiwagang flora ay naglalabas ng nakakaakit na halimuyak. Ang mga berry ay nagradiated din ng nakakasilaw na liwanag. Ang bawat flora dito ay naglalabas ng prutas na puno ng maigang enerhiya. Sa pagkonsumo, ito ay magdadala ng maraming uri sa mga magsasaka, tulad ng pagpapabuti ng lakas ng isang tao sa maikling panahon. Nang makita ang mga bunga sa kanyang kapaligiran, si James para sa celestial abode ay lalong tumindi. Kailangan kong makuha itong celestial abode. Ang lugar na ito ay kasing laki ng isang megacity. Kung maayos na muling itinayo, maaari itong tahanan ng ilang milyong tao. Kung talagang dumating ang kalamidad, makakapili ako ng ilang elite na mananatili sa akin sa celestial abode. Nagsimulang magbalangkas si James ng mga plano para sa hinaharap. Maya-maya, nasa unahan na siya. Ang mga sumulong sa pinakamalaking ay ilan din sa mga pinakamakapangyarihan. Nakilala ni James ang kanilang pamilyar na mukha sina Zane, Winter, Samarth, Yandel, Leandro, at ang anak ng langit. Akala kaya ni James, hindi nakilala ang iba. Alam niyang nagtataglay din sila ng napakalaking lakas at mas mahina lang ng bahagya kaysa sa mga nasa supernatural consummation rank. Ang pinakamalakas sa kanilang lahat ay marahil ang anak ng langit at si Marcelo. Maaaring sila ay sumulong sa Herculean stage matagal na ang nakalipas. Gayunpaman, maaari ba nilang talagang madaig ang iba ng mag-isa? Nag-alinlangan si James. Kahit na tumawid sila sa ranggo ng Herculean, hindi nila magagawang lipulin ang lahat dito. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa pangalawang harang. May ilang kakaibang bato sa malapit sa kalsada. Habang papalapit sila, gumagalaw ang mga bato at bumuo ng isang mahiwagang magical circle, na nakulong ang lahat sa loob. Habang ang magical circle ay nababalot ng manipis na ambon. Mababa ang visibility. Swish! Sa sandaling iyon, naririnig ni James ang tunog ng alon ng sword energy. Nagmamadali siyang umiwas. Habang halos hiwain ng sword energy ang kanyang leeg. Kahit na nakaiwas siya sa pag-atake, ang kanyang leeg ay napakamot. At may dagwang sugat dito. Kahit na nagawa niyang umiwas sa oras, hindi rin masasabi ang tungkol sa isang overworld outsider sa likod niya. Ang katawan ng lalaki ay tinusok, at ang sword energy ay sumabog sa loob ng kanyang katawan. Na nabasag ang kanyang katawan sa 1,000,000 piraso. Nang makita ito, huminga ng malalim si James. Sinimulan niyang i-scan ang kanyang paligid habang nakaalerto. Arg! Pagkatapos, ang tunog ng isang masakit na sigaw ay dumating. Namutla ang mukha ni James. Ito ay sadyang masyadong malupit. Kung hindi niya papansinin kahit saglit lang, mawawalan siya ng buhay. Dahil wala siyang alam tungkol sa magic circles. Kaya lang niyang magmarcha kasama ang mga tao. Swoosh! Ang sunod-sunod na sword energies ay sumambulat. Bagaman marami sa mga nauna sa kanya ang nakaiwas sa oras, ang mga hindi nakatakas ay natamaan at nasawi halos kaagad. James! Isang boses ang nagmula sa malayo. Napalingon si James at nakita si Marcelo na nagmamadaling naglalakad palapit sa kanya.
Hinawakan ni Marcelo ang kanyang braso at sinabing, "Mag-ingat ka, makapangyarihan ang magic circle na ito. Mawalan ka ng pansin saglit at mawawalan ka ng buhay. May alam akong daan palabas. Sumunod ka sa akin." Pagkatapos niyang magsalita ay hinawakan niya ang braso ni James at umalis. Ang kanyang kamay ay malambot at makinis. Ito ang unang pagkakataon na nakipag-ugnayan si James kay Marcelo. Amoy na amoy niya ang mapang-akit na halimuyak na kanyang inilalabas na mas nakakamangha pa sa pabango ng babae. "Ayoko nang ituloy. Aalis na ako." Kabanata 2018. Huwag mo akong iwan. Maraming masakit na hiyawan ang nagmula sa loob ng magical circle. Ang ilan na nagpabiyes sa kanilang pagbabantay ay agad na nilipol ng sword energy. Dahil ayaw niyang alalahanin ang kahihinatnan ng iba, umalis na lang si James sa tabi ni Marcelo. Si Marcelo ay bihasa sa magic circles. Hawak sa braso si James. Binagtas nila ang manipis na ulap. Bukod pa rito, malakas ang kanyang sense of acumen. Naramdaman niya ang paggalaw ng sword energy. Kaya pinapayagan silang makaalis sa mga pag-atake ng madali. Lumipas ang 10 minuto, at nawala ang manipis na ulap. Lumabas sina Marcelo at James sa magic circle. Sila ang unang gumawa nito. Nilingan ni James ang mahiwagang bato at huminga ng malalim. Kung hindi dahil sa tulong ni Marcelo, hindi siya makakalabas ng magic circle. Baka namatay na siya sa loob. Salamat. Bihira niyang ipakita ang kanyang pasasalamat. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, talagang nagpapasalamat siya sa tulong ni Marcelo. Naniniwala si James na si Marcelo ay isang medyo mabait na tao. Tulad ng sinabi niya, ang lahing demon ay hindi rin lubos na masama. Walang anuman. Napangiti si Marcelo. Ang kanyang ngiti ay medyo masakit. Sa isang maikling sandali, naisip pa ni James na siya ay isang babae. Lalaki ka ba o babae? Tanong ni James. Ano sa tingin mo? Tumingin si Marcelo kay James at hinawakan ang kamay niya. Inilipat ito sa dibdib niya. Bakit hindi mo subukang hawakan sila? Nagmamadaling kumala si James at ngumiti ng alanganin. Di bale, kalimutan mo na ang tinanong ko. Pagkatapos, inilipat niya ang paksa. Nagtanong, bakit mo ako inilabas sa magic circle? Kung ikaw ay umalis ng mag-isa, ikaw ay umunlad ng higit pa kaysa sa iba at maaaring unang makalampas sa kanya na hadlang. Baka ikaw ang nakakuha ng celestial abode. Kumurap si Marcelo at nakangiting sinabi. Iyan ay dahil miyembro ako ng demon race. At ang iyong katawan ay nagtataglay ng maringal na demonic energy. Kaya, ang iyong katawan ay kabilang sa lahing demon. Sa hinaharap, maaaring maging bahagi tayo ng isang pamilya. Sa pagbanggit ng lahi ng demonyo, naintriga si James sa mga pangyayaring naganap noong sinaunang panahon. May kinalaman ba ang demon race sa Celius sa Earth? At saka, bakit ang lahing demonyo ay hinahamak ng lahat? Narinig ko na ang lahing demonyo ay minsan nang sumalakay sa daigdig noon pa man at nakikibahagi sa isang matinding labanan laban sa mga ninuno ng mga taga-lupa. Naging sanhi ito ng pagtatatak ng Earth. Baka may alam ka tungkol dito. Nais ni James na alisan ng takip ang nakalibing na kasaysayan. Nang marinig ito, naging malungkot ang ekspresyon ni Marcelo. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, sinabi niya, ang mga bagay ay komplikado noon. Mahirap makilala ang mabuti at masama. Ang bawat tao'y may iba't ibang pananaw. Tulad ng para sa Celius sa Earth. Ito ay may kinalaman sa demon race. Ang Earth ay tinataka ng isang grupo ng mga makapangyarihang tao sa aking lahi. Bakit tinataka ng Earth? Nagtataka namang tumingin si James kay Marcelo. Umiling si Marcelo at sinabing, hindi ko rin alam ang mga detalye. Sige na, dahil walang alam si Marcelo tungkol dito. Pinili ni James na ipahinga ang kanyang kaso. Nagmarcha ang dalawa. Siya nga pala, biglang huminto si Marcelo at sinulyapan si James. Anong mali?
Tanong ni James. Tumigil sandali si Marcelo habang sinabing, paano mo nakuha ang iyong kasalukuyang katawan? Base sa aking mga pagsisiyasat, isa kang purong dugong tao. 3 taon na ang nakalilipas. Gumawa ka ng isang pangwakas na hakbang sa pag-asang lipulin si Zane Judah. Gayunpaman, nagbayad ka sa iyong buhay. Biglang bumalik kapag kalipas ng 3 taon sa katawan na ito. Nagtataka si Marcelo. Matapos ipaalam sa kalagayan ni James. Lalo siyang gumamit ng kayamanan para makipag-ugnayan sa kanyang amo sa Demon Realm. Sinabi sa kanya ng kanyang amo na ang Demonic Lotus ay isang napakamahal na bagay sa Demon Realm at ang natal magic treasure ng isa sa 3 dakilang Demon Emperors. Ang Demon Emperor ay ang pinakamataas na nilalang sa Demon Realm. Kahit sa libo-libong mundo, nakatayo sila sa tuktok ng Power Pyramid. Hindi maintindihan ni Marcelo kung paano nakuha ni James ang gayong kayamanan. Ang Demon Emperor ay ang pinakamataas na nilalang sa Demon Realm. Ang kanyang mana ay magiging mas kahanga-hanga kaysa sa celestial abode na ito. Gayunpaman, nahulog ito sa mga kamay ng isang tao. Hindi napigilan ni Marcelo na mainggit. Si James naman ay nanatiling tahimik. Wala siyang ibinunyag tungkol sa tagapag-ingat, sa kamara ng mga kasulatan, at gayon din sa kanyang katawan. Ayaw mong magbahagi ng impormasyon sa akin. Napatingin si Marcelo kay James. Sabi ni James, hindi, mali ang pagkakaintindi mo. Kaya lang, ang sitwasyon ay komplikado. At wala ako sa posisyon na magpahayag ng masyadong maraming. Dahil ayaw ni James, hindi na nagtanong pa si Marcelo. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad sa puliko-likong landas. Ang mga bato sa lupa ay kumislap ng mahinang liwanag. At ang mahiwagang enerhiya ay umaagos mula sa loob. Gayunpaman, hindi nagulat si James nang makita ito. Ang lahat sa loob ng celestial abode ay walang malaking halaga. Maging ang lupa at mga bato nito. Dahil mabagal ang paglalakad ng dalawa, may nakahabol. Ang anak ng langit ang naniwala na siya ang unang lumabas sa Magic Circle. Gayunpaman, sa pagpunta niya rito, napagtanto niyang nandoon na sa harapan niya sina James at Marcelo. Nang makita ito, nagdilim ang kanyang mukha. At nagkaroon siya ng mamamatay tao na ekspresyon. Natukso siyang lipulin sila nang makitang umalis sila sa Magic Circle bago siya. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpasya siyang tumungo dito. Hindi naman siya nagmamadaling gawin iyon. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi masyadong. Huli na gumawa ng isang hakbang pagkatapos lamang na malagpasan ng dalawa ang susunod na ilang mga hadlang. Napansin din nina James at Marcelo ang anak ng langit na nakahabol. Bahagyang ngumiti si Marcelo at sinabing, not bad. To think na nakahanap siya ng paraan palabas ng Magic Circle sa maikling panahon. Bumulong si James. Maaaring tumawid siya sa ranggo ng Herculean. Mag-ingat na huwag mahulog sa kanyang mga bitag. Nang marinig niya ito, napangiti si Marcelo. Walang dapat ipag-alala tungkol sa isang Herculean. Upang maging tapat sa iyo. Kahit na ang isang Herculean ay hindi magapi sa Earth. Siya ay walang iba kundi isang hamak na nilalang sa konteksto ng mas malawak na mundo. Ang isang tunay na kapangyarihang individual ay kayang lipulin siya sa isang daliri lamang. Matapos makaranas ng maraming pagsubok, naunawaan ni James na ang paglilinaw ay walang hangganan. Para sa kanya, ang isang Herculean ay isang walang kapantay na nilalang. Gayunpaman, iyon ay dahil siya ay ignorante. Hindi pa siya nakakita ng isang tunay na makapangyarihang figure. Pero huwag kang mag-alala. Pag-aaliw sa kanya ni Marcelo. Gamit ang iyong kasalukuyang pisikal na katawan at ang Demonic Lotus na taglay mo. Magkakaroon ka ng karapatang lumabas bilang kapantay ng mga kataas-taasang nilalang na ito maaga o huli. Kung tutuusin, hindi ka ordinaryong tao. Nainggit si Marcelo kay James. Sigh.
How I envy you. Gusto ko ring makuha ang demonic lotus. Ito ay mas malaki kaysa dito. Celestial abode. Napakamot sa ilong si James. Alam niya kung gaano kalakas ang katawan niya. Sa katunayan, malapit na siyang maging invincible. Habang nag-uusap sila, naabutan ng anak ng langit. Sinulyapan niya ang mga ito. Paimpol niyang binilisan ang mga hakbang at naabutan. Nagmamadaling sinabi ni James, "We should get move. Hindi tayo papayag na mauna siya doon." Pinigilan siya ni Marcelo at sabi habang nakangiti, "Bakit nagmamadali? Nasa pangalawang barrier lang kami. Maniwala ka sa akin." Habang lumalaki ang kahirapan sa bawat pagdaan ng hadlang, hindi siya makakausad ng ganoon kadali. Walang pakialam si Marcelo. Nang makita ito, binigalan lang ni James ang kanyang lakad. Siya nga pala, Kabanata 2020, tanong ni James. Narinig ko mula sa Overworld Outsiders na iniwan ng mga ninuno ng mga taga-lupa ang 4 na banal na hayop. Gayunpaman, pinakialaman sila. May alam ka ba tungkol dito? Tumango si Marcelo at sinabing, "Oo, medyo." Napatingin sa kanya si James. Paliwanag ni Marcelo, noong unang panahon, ang mga pumanig sa lahing demonyo ay binansagan bilang mga traidor. Pagkatapos naming i-seal ang Earth, ang mga inapo ng mga traidor ay nanatili sa Earth. Isang planeta na pinagkaitan ng isang spiritual energy. Gayunpaman, dahil alam ng mga ninuno ng mga taksil na ito sa kanilang mga inapo ay lilipulin sa sandaling maalis ang selyo. Ipinatawag nila ang 4 na banal na hayop para sa kanilang kapakanan. Ang 4 na banal na hayop ay hindi ordinaryong nilalang. At kayong mga tao ay masyadong mahina para maranasan ang mga aparato. Gayunpaman, ang ilang mga tao mula sa sealed realm ay nag-inject ng demonic energy sa 4 na banal na hayop sa pagtatangkang ay demonyo ang mga taga-lupa. Pagkatapos ng lahat, ang demonic energy ay may masamang epekto sa mga tao. Hindi lamang ito nakakaapekto sa iyong isip, ngunit kinakain din ito ang iyong kaluluwa. Sa huli, ikaw ay magiging isang demonyo na papatay ng mga inosenteng buhay ayon sa gusto mong mamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Bukod dito, kung mas malaki ang potensyal ng isang tao, mas malaki ang magiging epekto nito. Nakinig ng mabuti si James. Akala niya ang demon race ang may pakana nito. Mukhang nagkamali siya. Sa anumang kaso, ang mga bagay ay komplikado noon. Bilang pinagmula ng lahat ng mundo, ang Earth ay tinawag na progenitor star noong sinaunang panahon. Samantala, ang progenitor star ay inookupahan ng mga taga-lupa noong panahong iyon. Habang ang iba pang mga lahi ay nagtatangkang paalisan ang mga taga-lupa mula sa lupa. Hindi naiwasang magtanong ni James. Pero bakit? Umiling si Marcelo at sinabing, "Hindi ko rin alam." Tanong ulit ni James, "Nabalitaan ko na ang Earth ay sinakop ng demon race pagkatapos ng matinding labanan. Ngunit bakit tinataka ng lahing demonyo ang Earth at umatras? Hindi ko rin alam." Pinag-usapan ng dalawa ang mga pangyayari noong sinaunang panahon. Gayunpaman, hindi alam ni Marcelo ang tungkol sa mga detalye. Ang alam lang niya ay may malalim na sikreto ang nakatago sa ilalim ng Earth. Gayunpaman, tanging ang mga nasa itaas ng ranggo ng emperador ang makakaalam ng mga detalye. Dahan-dahan silang nagmarcha, hindi nagtagal, nakarating sila sa paanan ng isang bundok. Sa harap nila ay isang tuwid na landas na may haba na halos 500 metro. Sa magkabilang gilid ng landas, humigit kumulang 500 golem ang nakatayong roon. At 2 metro ang layo ng bawat isa. Sa oras na dumating sila, napagtanto nila na ang anak ng langit ay nasa 100 metro na marka. Pambihira ang kanyang bilis habang umiiwas siya sa mga atake ng mga golem. Gayunpaman, hindi niya nalampasan ang 3 hadlang. Sa sandaling iyon, siya ay nagtamo ng matinding pinsala. Dahil dito,
Wala siyang pagpipilian kundi ang mabilis na umatras at umupo sa isang lotus na posisyon sa lupa. Pagkatapos, kumain siya ng healing elixir at catalyzed. Tunay na enerhiya, sinulyapan siya ni Marcelo at sinabing, nakakarating na tayo sa pangatlong hadlang. Magiging mahirap na labanan mula ngayon. Para sa hadlang na ito, sa palagay ko kailangan lang nating dumaan sa pagbuo ng golem. Tapos, winagawi niya yung braso niya. Ang materialized true energy ay natipon sa kanyang palad at pumasok sa golem formation. Itinaas ng mga golem ang kanilang mga espada at naglaslas. Sinira ang tunay na enerhiya sa kawalan. Nang makita ito, kumunat ang kilay ni James, na nagsasabing, hindi ito magiging madali, talaga. Ngunit ito ay isang piraso ng cake para sa akin. Tiwala sa sarili niyang lakas. Paimpol siyang naglakad patungo sa pormasayon ng golem. Pagkatapos, ipinatawag niya ang lahat ng kanyang lakas at diretsyong sumugod. Sa sandaling pumasok siya sa pormasayon. Agad na itinaas ng mga golem ang kanilang mga espada at nilalas siya. Gayunpaman, tulad ng isang mailap na anino, naiwasan ni Marcelo ang kanilang mga pag-atake nang walang kamali-mali. Mabilis at adroitly ang takbo niya kaya hindi lang makita ni James ang mga galaw niya. Hindi nagtagal, dumaan si Marcelo sa 500-meter-long golem formation. Nagdilim ang ekspresyon ng anak ng langit nang makita niya ito.